Hinahatid ng Go Negosyo, One News at One PH, ang serye ng interview sa mga nag-aambisyong maging Pangulo ng Pilipinas. Dito sa Candidatox, bibigyan natin ng diin ang mga usapin sa negosyo, trabaho at kalusugan. Ako po si Cheryl Cosip. Una po nating makakausap ang kandidatong matagal nang naglilingkod sa lungsod ng Maynila. Nagsimulang konsehal, naging vice mayor at ngayon ay mayor ng Maynila. Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you for joining us. Oh, thank you. Maraming salamat sa inyo at sa staff. I'm honored to be here today and thank you for this opportunity. Kamusta, Yorme, ang pangangampanya? We have less than 2 months to go, a little over a month. Yeah, mahirap, especially alam naman natin na archipelagic ang bansa. So kami naman in our own little way, we always go to the people. We don't, hindi namin sila tinatawag sa malalayong lugar para pumunta sa isang lugar. So nagre-retail campaign kami. We go motorcade, town hall here, town hall there. But it's a tedious way of campaigning. But I'm happy and so many things that I have learned. Especially yung sitwasyon ng mga kababayan natin sa parplang areas. Sa inyong pag-iikot, ano yung pinakatumatak sa iyo o nag-leave ng mark sa iyo na kailangan ko pala tong aksyonan. May ganito pa pala tayong problema na kung ako'y maging isang Pangulo, ay isa to sa mga bibigyan ko ng prioridad. Yung agrikultura, yung food security. No wonder bakit parang naging direksyon ng ating bansa ay umasa na lang ng umasa sa import products. Whether for direct food consumption or for manufacturing. Wherein, I saw a lot of areas na palahib na lang. Siguro dating maisan, dating palayan, o dating palaisdaan, puro lumot na lang. So, dahil siguro sa kaka-import natin, o ang direksyon natin ay umasa sa ibang bansa, nalugi itong ating mga agricultural land, paghahayop, pag-iisda, at saka pagtatanim ng gulay at palay. I think it's high time for us to really address number one threat to national security, which is food security. And this pandemic, itong pandemya na ito, nagturo to ng mabigat na leksyon sa atin na hindi tayo pwedeng umasa sa ibang bansa at bilhin ang mga pagkain nila para sa pagkain natin. Kailangan natin maging food sufficient. It's all about managing your priorities. And I think, going to a particular direction in terms of education, yung pamumuna sa education, kasi sabi ko, we'll go to STEM. Para sa future, ihanda natin yung mga graduates natin through STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. And I will make it STEAM. Now. After realizing. So, science, technology, engineering, agriculture. I think napapanahon na. Kanina nasabi niyo po, you go retail when you do campaigning. So may mga pagkakataon po yan na talagang you talk to them one-on-one. Town hall. Ano pong storya ang pinaka tumatak sa inyo o naantig po kayo sa kwento ng isang kababayan natin? Maniniwala ka ba, Ma'am Sher, na kuryente, tubig, at internet may hika? May hika. Naghihingalo. Yung sabihin, nasa probinsya kami,
For example, katulad ng Masbate, di ba? I mean, Luzon pa rin halos yun. Bakit papatay-patay ang kuryente? Bakit ang internet nila talagang as in, if not all, most of the provinces na pinuntahan namin, walang access to better communication through internet. I think it's high time na a peso being spent in Metro Manila, the same peso should be spent in the Parplang areas to create new metropolis in the provinces. Because hindi pwede na lagi na lang ang Metro Manila at 60% of our katayuan ng ating bansa ay nakasalalay sa Metro Manila. That cannot be done. Kasi yung law of diminishing return, sa bawat piso nilalagay natin dito, sa development sa Metro Manila, wala nang balik sa ekonomiya. Pero, pag yung same piso, inilagay natin sa mga probinsya to create growth, then naturally, magiging stable o balanse. Kung sakali, at wag naman loobin ng Diyos, magkaroon ulit ng pandemya, hindi na hostage ang buong bansa ng Metro Manila activities, economically speaking. Balikan ko lamang po yung tawag sa inyong Yorme. Nung kayo nanalo, eto na, nabuksan. Yorme, kilala. And talaga pong nag-ingay kayo nung kayo'y unang nahalal. Hindi po maikakaila at sinasabi yan ng marami na marami kayong nagawa sa Maynila sa napakaiksi na panahon. Pero marami rin nagsasabi na kaya na ba ng 3 taong term mo na pagiging mayor na maging Pangulo ng Pilipinas? Well, that's the very point. In terms of experience, I've been in the government for 24 years. Half of my life, I'm 47 years old. 24 years of my life was dedicated to public service. Yung pagmamadali, dapat talaga tayo magmadali. Kasi napansin ko, we keep on electing the same group of people, the same flock, or the same family. Sila-sila lang. Now, my point is, kung yun ang paniwala nyo nga na marami akong nagawa sa Maynila, ba't ko naman ipagdadamot yun kung pwede ko naman i-share yung administrative ability. Then, if the country is in the same situation, what kind of leader do we need? And in my own little way, the way I understand it, not only as a candidate, if I'm going to vote for a president today, I'm going to vote for somebody who is a crisis manager. What we need, I think, is a person who can do the job, who can get things done, and mabilis kumilos, at medyo nililiberalize yung understanding ng negosyo upang ang negosyo makapamuhay at tayo makapagbigay ng hanap buhay. Which what we did in Manila. Life and livelihood. We reinforce our health sector. We open business. So, those are the things na I think we can share as a matter of administrative ability. And there are also candidates who is out of office. And the same question should be asked to them. Where were you when we needed you most? Basta ako, ang akin lang, basta I get things done. Modesty aside. Focus ako . And it's given that you were felt. You were really felt during the pandemic. Puntahan ko lamang ngayon, yung usap-usapan, you've answered this before the debate ng COMELEC, natanong ka po dito, sa bagong mukha ng kampanya nyo na si Mocha Uson. Oy, thank you very much. si dating PCOO Asek Mocha kasi po pagpapakalat umano ng fake news, what does this say about your stand against disinformation and why Mocha? No, Mocha, one, fake news is non-negotiable. That we both agree. Believe me, I agree with it wholeheartedly. I want those people be liable. And companies who catered for it, yung nag-outlet for that, should be made liable. On a political perspective, kandidato ko, tumulong sila sa atin, they thank you very much.
And I need a lot of help kasi mabigat ang laban ko. Remember, outsider ako. Ang kalaban ko, puro pedigree. Mga German Shepherd, no? Mga talagang mga, pag tinignan mo yung grupo nila, mga batikan. I'm coming from the outside. So, any help will do. But there are principles in life na, di ba, na, teka, ito ang paniwala ko, I'll stick with that. And if they believe in me, at tutulong sila sa akin, tutulungan ninyo ako, kailangan ko talaga lahat ng uri ng tulong. Ganon din po ba ngayon sa pumapansin or pumupuna po doon sa may Sara Duterte poster na pangalan niyo po ni Mayor Sara ang magkadikit doon. Sabi niyo po, suportado niyo ang tandem voting, pero bakit po nangampanya with a different VP? Yes. Si Doc Willie knows it ahead of time na mayroong mga certain group. In fact, kausap pa yata siya na may magsusuporta na ganun daw ang pipiliin nila. Well, that's them. What matter most, sa akin, no, para sa akin, is ko Doc Willie. Yun. We have a little over a month, or a little over 1 month to go, Yorme. At some point, medyo nagkainitan kayo ni Pangulo, no? Nagkapalitan ng salita. Pero lately, parang nakikita... Actually, hindi si Pangulo, sekretaryo ng bansa. Hindi siya directly. Yung sekretaryo ng bansa. Nag-sorry naman na siya. Pero umaasa po ba kayo na makakakuha kayo ng endorsement mula sa Pangulo? Gaano kahalaga po para sa inyo na i-endorse ni Pangulong Duterte? Ang bawat boto mahalaga sa akin. Ang bawat tulong mahalaga sa akin. Bawat isa sa inyo dito sa studio. Kasi ang boto ni Presidente at boto ng may hawak ng camera, pag binilang, pareho lang ang bilang. So, sa eleksyon na to, siyempre, paramihan ng boto. Umaasa tayo na marami tayong makuha ang boto. Yorme, sa mga survey, kayo po ang lumalabas na second preference. Ibig sabihin, kung walang tumatakbong BBM, kayo po malamang ang front runner. What does this say about your support base? Ibig bang pong sabihin ay pareho po kayo ng botante ni BBM? That I don't know. Pero siyempre, ang gusto natin, manalo sa halalan so that we can offer services. Ako naman, pinagpapasalamat ko na rin dahil, yung meron pang panahon na unti-unting magliwanag ang isipan ng tao. So naturally, we'll see on what's going to happen on May 9. That's the real survey. But I'm hoping that they will change their mind. Hopefully. The end of the day, katulad ko at ibang mga kandidato, ako, nag-a-apply ako ng trabaho. No, trabaho ang gusto kong gawin. No. Kaya nga ako papa-interview or sumasali sa debate para mauntawaan ng tao kung ano nasa loob ko, damdamin ko, at ano nasa isipan ko. Kasi hindi ka makapagkukubli dahil pag may tinanong sa'yo, naturally lalabas yung totoo mo. No? Unless kabisote ka or you're just trying to memorize things. Balikan ko lamang po yung nauna kong tanong na yun nga yung pagiging second preference nyo na malamang ay pareho kayo ng base ni BBM. Ang po natuloy ay kaya ganito ang estratehiya ninyo na tirahin si BBM pagdating po sa real estate tax. What's your take on that? Actually, hindi ko siya tinira. With all honesty. I don't see myself na inaatake yung kandidatong yaon. May batas. Ito, maliwanag, Ma'am Sherry. May batas. I think may mga abogado namang nanonood, no? Decision of Supreme Court is form part of the law of the land. Okay. So, ibig sabihin, kapag may desisyon ng Korte Suprema at final na, yun ay batas na. At yung bago pa magdesisyon ng Korte Suprema, may isa pang batas na umiiral. Anong ibig sabihin? Kapag may minana ka, kailangan babawasan natin ng buhis. Kumbaga, hindi mo na pinaghirapan. Pinaghirapan ng tatay mo, ng nanay mo, ng magulang mo.
babawasan mo na yan automatic ng buwis. I am just stating a fact na baka mamaya, pinalad tayo, sisingilin ko lang. Ibig sabihin, wala na akong ibang gagawin, kukunin ko na lang yung 203 billion, o doon ko kukunin yung 65 billion, doon ko kukunin yung para sa mga driver ng taxi, jeep, bus, tricycle, at mga fisher spokes, at magsasaka. So, those are the things, kaya ko sinabi, uy, meron batas, kukunin na lang. Ang maganda naman dito, kung mabuting loob naman, with all due respect to Senator Ferdinand Marcos Jr., total, hindi mo naman pinaghirapan ito. Minana mo na lang eh. Hindi katulad mo, Cheryl, nagbabayad ka ng buwis base sa trabaho mo. Kukunin mo na lang, tapos babawasan mo 200 billion, ibigay natin sa utaw. Kung talagang mahal natin ng tao. Yun ang point ko doon. Kaya I don't see myself attacking, unlike yung mga inaakusa sa kanila. Alam mo yung inaakusa naman sa kanila, subject to interpretation eh. Yung ini-state ko naman is already a fact. Kaya kung ako sa kanila, gusto natin tulungan ng tao, ipamigay na natin ngayon. Pero let's be, ito para sa ating mga manonood, mag-ingat po tayo sa desisyon nating gagawin. Opo, Ma'am Cheryl, I have to state this. Kung 2021, siningil sila ng BIR at recently sumulat na ang DOF na kailangan ng singilin. 5 taon. Pag hindi sinulatan muli, ito po mga kababayan, ang word sinulatan muli. Ibig sabihin, hindi siningil muli. 5 taon na nakalipas. Burado na po yung 203 billion na para sa bansa at para sa tao. Para lang alam po ng ating mga manunod kung ano yung papasukin natin sa susunod na linggo at mga mahigit 1 buwan na lang. Pagdating ng araw ng paghukom, mabubura po yan. Wala po silang gagawin, wala pong gagawin. Wala na pong effort. Kusang mabubura yan. Second, maraming nakolektang diamante, ginto, diamonds, painting. Nakuha yata kay dating unang ginang Imelda Marcos na nasa Bangko Sentral. Nandoon yung mga diamante, mga painting na mga mamahalin. Kala ko ba nahihirapan ang bansa? Bakit hindi pa natin ito isubasta? Kung talagang mahal natin ang tao, kung totoo yung sinasabi natin na tutulungan natin, kasi hindi ako naniniwala sa salitang pagkakaisa, maisasaing yun ng tao. Hindi ako naniniwala sa unity, makakasakay ka na ng pamasahe o sa jeep o LRT. Ang tunay na pagkakaisa kung gusto natin makamit, yung panatagang tao, nagkakaisa tayo sa layuning, mapaunlad yung tao. We are just stating facts. It has nothing to do personally sa kanila. Ito ay batas, papatupad na lang natin. Palarin tayo, sisingilin ko yun. Yun ang ipang-aayuda ko sa tao. Paano po kayo makakasiguro kung although unahin ko muna po, sinabi na ni BBM, fake news yan. 203 billion estate tax. Ang pinagbabasihan po natin dito mga kapatid, yung 1997 decision na 23 billion. GR 120880, June 5 of 1997. And this was then 23 billion pesos. Yes. At ito pong estimate na kung bakit naging 200 billion na ay because over the years na parang lumalabas sa interest na hindi nagbayad so, hindi siya ng fake estate news. tax. Yun po ang sinasabi na fake news. Kayo po. Well, unless the Supreme Court is lying. Because yung salita, in fairness, with all due respect to former Senator Ferdinand Marcos Jr., yung salita niya at desisyon ng Korte Suprema, hindi ko alam anong paniniwalaan ng tao doon. Unless
sinungaling yung 15 justices. Sinungaling sila, yung institusyon nila walang bisa, at ang institusyon ng Supreme Court nagbibigay ng fake news. Kasi hindi naman ako ang may sabi. Ang may sabi, Supreme Court. Kasi ayoko talagang manira. Sa akin, fair is fair lang hanggat maaari. You've answered this question several times. Kinwestiyon po yung pahayag nyo na itinabi nyo yung 50 million pesos excess na campaign funds nang tumakbo kayong senador. Nagbayad po kayo ng tax pero malaki pa rin ang natira. You didn't violate any law on this. I think Pinoy also kept his extra campaign funds. At meron pa isang kandidatong presidente. Most candidates do. At meron pa isang kandidatong presidente. Sinabi niya sa interview niya sa another station na meron siyang sobrang 4.7 million. Hindi ko alam kung nagbayad sila ng buwis, but it's not up for me to go after that. I'll go maybe later if I became president. Pero, ayun, ako, nung sumobra yung pera, baligtad ang ginawa ko. Modesty aside. Anong gagawin ko sa pera na ito? O di sabi ko sa BIR, ano po yung batas na sumasakop sa akin? No. Wala silang makita until they found an office order, Section 11 or something. Then we paid. The taxes. We paid. No. More than 10 million, may git. Ngayon, sabi nung mga moralista, nung mga mapupunta sa langit, dapat daw dinonate ko. Or kaya isinoli ko. Paano ko sasabihin, Ma'am Cheryl, binigyan mo ko ng 1 milyon. Tinodas ko 200,000. Paano ko masasabi sa iyo, uy, 800, may 800 ka pa? Kung marami kayo. I mean, let's be honest to ourselves. No? That cannot be done. Two, may nilabag ba akong batas? Baligtad nga eh. Ikaw ba, ma'am, maniniwala ka? Walang sumusobra sa mga kandidato? Ngayon, kung kasalanan ng pagiging tapat, kung kasalanan ang pag-surrender, kung kasalanan ang magbayad ng buwis, ng kusa, I would rather be wrong that way. Yorme, puntahan ko na po ang inyong plataforma at pag-usapan po natin yung patungkol sa trabaho, sa negosyo at sa kalusugan. May target po kayo na 1 doctor is equal to 1,000 Filipinos. Magiging posible po ba ito? That is doable. Bakit? Ang dami natin doktor na nagpupunta sa abroad, nurses nagpupunta sa abroad. So what do we need? Facility. Second, 17 ang pinag-usapan namin ni Doc Willie. No? Itong mga target na. 17 new hospitals in 17 regions. Tapos, infectious disease hospital and cancer center. So, we're going to create more facility that needs medical professionals. So, we produce, we hire, and those who are thinking na lumayo pa ng bansa, baka dito na lamang sila sa atin. So, yun yung kay Doc Willie, na yung sinasabi nating life. So, we are preparing our country in the next possible scenario na baka magkaroon tayo ulit ng pandemya. At the same time, I'll fix PhilHealth. PhilHealth, it's like Sun Life. It's like Manulife, Grepa Life. It's an insurance system. No? So it speaks of finances. So the best people to be in that office is finance guys or finance people. So we'll hire people good in their field of undertaking in PhilHealth. Kasi kailangan lumago. Finance manager would think and find a way to invest the money of the members somewhere else that will give growth. Growth that kills or tinatapatan yung inflation. I'm no economist, but these are basic economic principle or financial principle. And I do believe it can be done. Yes, it has to be addressed. Yorme, isa rin sa
Nakita ng mga kababayan natin yung nangyaring pandemya. Pero may mga ilang kandidato po ako nakausap. Ang gusto po ay ibalik sa national government ang health services. Hindi na raw po kaya ng LGU. Sang-ayon po ba kayo doon? Well, there is a Mandanas ruling. Malaking pera, para lang sa kaalaman ng ating mga manonood, kung saan, katulad ng Maynila, no, kami ay magkakaroon ng extra more or less 1.5 billion because of the Mandanas ruling. And it goes to everyone. So not to burden the national government, dapat yung ibang services dapat maibigay na sa mga LGU. Why? For example, hindi ba mabisa sa isang ordinaryong tao na may access yung anak niya kapag kailangan bunutan ng ipin o lagyan ng mga bitamina at yung sanggol, merong mga sustenance para sa nutrisyon at yung buntis na nanay may proper na bitamina na na-access niya sa health center o hospital ng LGU because it's nearby. Kasi pag yun yung nangyayari na gusto niyang ganon, lahat kayo pupunta ulit sa PGH. Kaya ako sinasabi, kailangan natin na palawakin, palapitin yung access to better healthcare. At ang pinakamabisa, ang paniwala ko, ang pinakamabisa na nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng kalusugan ng kanyang mamamayan ay yung mga local government unit. I think it would be better for every Filipino to have smooth, easy access to better healthcare nearby community. Whether it is through health center, municipal hospital, provincial hospital, or regional hospital na plano namin ni Doc Willie. Sa pagbabalik ng kandidato, marami pa tayong isyong pag-uusapan kasama si presidential candidate Isko Moreno. At may mga magkakasama rin po tayong sector representatives na magbibigay ng kanilang mga katanungan sa ating kandidato. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik ang kandidato sa negosyo, trabaho at kalusugan, the Presidential Series. Kasama pa rin natin si presidential candidate Isko Moreno. At sa puntong ito, pag-uusapan naman po natin ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga kapatid na negosyante. Kasama natin si Presidential Advisor Joey Concepcion na irerepresenta ang pribadong sektor at si Matt Dalisay para naman sa mga MSMEs. Unahin na po natin, Yorme, ang tanong ni Presidential Advisor and Go Negosyo founder Joey Concepcion. Go ahead, Sir Joey. Mayor, maraming salamat for attending Candidatox. As a candidate for presidency, what would differentiate you from the other 9 in helping our MSMEs cross over? Alam ko naman, when you started as mayor, you really went around to help your family. You know, you started really, from the grassroots, no? So yung experience mo, how would that help you, no? Bring about a better survival for our MSMEs? Well, thank you, Secretary. Well, first things first. Let's believe on a particular principle. Let's learn to live with COVID-19 and go back to work safely. Now, we have to go to that concept. Kasi lockdowns, yung sobrang sama ng epekto eh. I think 2 years in the pandemic, we've learned so many things already. How not to get infected, how to access testing for free, kasi katulong namin yan, sila Secretary at mga ibang private sectors. And aggressive vaccination, then liberal yung interpretasyon ng pagbubukas ng
negosyo sa mga rules na pinatutupad. Kasi kailangan uminog ang negosyo, umikot ang negosyo, ang transaksyon. In fact, I'm happy to share it to you na traffic na po sa Maynila. Isang buwan mahigit ng traffic sa Maynila. Dati, naiinis tayo sa traffic. Ngayon, ang saya-saya ko dahil traffic na sa Maynila because it shows commerce. Now, having said that, so we believe on one principle already. Live with COVID, go back to work safely, at magtuloy ang buhay. Now, yung mga how to cushion the socio-economic impact sa buhay ng tao, that's why, Secretary, ang immediate at para institutionalize, yung epekto, lahat tinatamaan. Hindi lang isang particular na sektor. And particular na makikinabang dito, yung negosyante, wherein yung tax cuts sa crudo, which I said about 5 months ago, nung kausap ko yung mga farmer sa Tarlac at Fisher's Spoke sa Zambales, no, yung 50% tax cuts sa crudo at 50% tax cuts sa kuryente para to lower the cost of operation. Pag na-lower natin yung cost of operation, yung cost to exist or to survive, no, baka ma-achieve natin. Kasi ang goal ko, wag nang magsara, di baling hindi masyadong kumikita, basta mabuhay lang, masurvive lang ang negosyo. Second, yung food security, I think, now, Secretary, it's high time for our fellow businesses to buy and to have an access to food products for manufacturing purposes or for or other means ng kanilang finished product ay nabibili na nila sa ating bansa. In terms of education, para sa ating business sector, na magkaroon tayo ng better and more skilled graduates base sa makabagong panahon, yung STEM natin will become STEAM. No? Di ba? Science, technology, engineering, and mathematics. Pero sa pag-ikot ko, may malaking opportunity, Secretary. Kaya natin palang mag-produce ng sarili nating pagkain or raw materials for manufacturing industry or food production industry or for resort for that matter. My God, prutas na lang. Sibuyas at sibuyas na lang. Yung bawang at bawang na lang. Kaya natin i-produce. Bakit pa natin yan ini-import? So food sufficiency by investing to our agriculture, not only the price of fertilizer, access to irrigation, but also providing skills, adapting to technology para sa agrikultura. So magiging STEAM na siya. Yung dream ko na, Secretary. Science, technology, education, A is for agriculture. Punta naman po tayo sa tanong naman ni Matt Dalisay ng Go Negosyo Rapid KMME Program Mentee Graduate mula South Cotabato at owner ng Philo Coffee ng Sultan Kudarat, South Cotabato. Kagagaling ko lang dyan 2 weeks ago. Ayan, Matt. Yes po. Magandang araw, Ma'am Cheryl. Magandang araw, Yorme. So, ang Philo Coffee po ay matatagpuan sa Sultan Kudarat, province of Sultan Kudarat po sa South Central Mindanao. Kami po ay nagpo-produce at nagbebenta po ng mga coffee beans dito. Yung mga produce po namin is galing po sa aming province na coffee. And also, my question for Yorme is, paano nyo po ma-empower yung mga MSME katulad namin, given na may mga hadlang tulad ng distance, logistics, and lack of resources such as capital and also yung value chain na po sa aming industry. Okay. One, congratulations, Matt. After 2 years, you're still existing. After Yes, of all these things, I'm happy that you survived. As I have said a while ago, pag ang negosyo ay nananatili, masaya na ako dahil may trabaho. And I'm pretty sure maraming umaasa sa iyo sa negosyo mo. Una, yung sinasabi mong logistics, no? Yung access to market. Isa sa napansin ko sa probinsya, like Sultan, no? Kudarat, no? Yung access to technology or communication. Just imagine, yung mga fintech ngayon is very much available, no? Sa lahat halos ng telepono ng tao.
and there are mode of outlet na makabenta ng produkto, ang isang taong katulad ni Matt na nasa Sultan Kudarat, no, nasa bahay niya na ibebenta niya ang produkto sa isang outlet na available through technology. And transfer of cash is through fintech. But the problem is the connectivity. May hingal lang internet dyan sa kanila. Correct me if I'm wrong, Matt. They're suffering with the yung hingal, may hika. So now, this is my plan, Matt. One, we have to invest connecting and making it available from Tawi-Tawi to Batanes via water underneath, no? Itong submarine cable natin for high-speed internet connectivity. That's one. It costs only about 80 billion pesos. That is the backbone communication ng ating internet connectivity with high speed so that yung katulad ng area ni Matt may access to fast internet. So that's why I am grateful and thank you kay Vice Mayor Hani Lacuna and the City Council of Manila. I asked them to authorize me to negotiate with Elon Musk because my dream for the country is to create communication highway, redundant communication highway via low orbiter satellite, which is existing na sa mundo. Itong Starlink, no, kahit sa gitna ka pa ng Pacific Ocean, Atlantic Ocean, sa bundok ng Kanlaon, sa bundok ng Tralala, meron kang internet connectivity. Now, anong future nun sa iyo, Matt? May awa ang Diyos. Naging presidente ako. If I can do it in Manila with limited resources to create redundancy, we already have fiber optics in our streets. Underneath, under the road, aerial, ang tawag namin doon aerial, nasa poste ng Meralco, at meron akong satellite, may disaster, may aberya, may indulto, o sa ano man nangyayari sa negosyo, we have a redundant mode of communication. This will create opportunity. Sa tulad ni Matt, sa dulo ng walang hanggan, nakabebenta siya doon sa Tagatundo. Because logistics nowadays, JNT, Grab, and all other things are available. But it boils down to an ecosystem na isa lang ang puhunan. Stable internet connectivity. Thank you, Matt and Secretary Joey Concepcion. 4-day work week. Isinusulong ng NEDA po ang 4-day work week para makatipid po ang mga manggagawa ngayon sa ating sitwasyon na napakamahal ng gasolina. Sang-ayon po ba kayo dito? Sa tingin nyo po ay feasible po ito? Well, kung 4-day work week per week na trabaho, kailangan ang sweldo niya 5 days din. That's one. Kasi sabi ko nga, yung tangan-tangang pera ng tao, dapat kaya makapamuhay na maibili niya yung pangunahing bilihin niya. Second, my only hesitation, it cannot be applicable to the entire industry. Kasi may mga industry, halimbawa, kailangan ng physical presence mo to produce a product. And you cannot do that work from home. Pero may mga malalaking industriya na nag-i-exist, like for example, BPO. Pwede yan. Kasi pwede sila mag-work from home. So may mga industriya, depende sa industriya. Anything na makakasave ang tao, okay ako. Tama yung sinabi ng NEDA. Pag nabawasan ng isang araw niya na gumamit ng mga transportation and so on and so forth, may tipid siya. Pero dapat hindi rin tinitipid ang sweldo niya. Dapat 5 days din niya. So klaro yan. Pag ikaw ang nahalal na Pangulo, 5 days na sweldo, 4 days na trabaho. Yes, for example, i-offset doable natin yung oras. May dagdag ka na lang ng counting oras para naman maging fair sa mga negosyante. Kasi ang importante dyan, yung efficiency, yung production level nila, hindi naman maantala. Kasi every time peso lost is lost opportunity also. Kaya yun ang tingin kong dapat na masusing pagbabalanse. Okay, wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Candidatox kasama si Presidential Candidate Isko Moreno.
Nagbabalik ang Kandidatoks, Negosyo, Trabaho at Kalusugan, The Presidential Series. Kasama pa rin natin si Presidential Candidate Isko Moreno at sa puntong ito bibigyan nating linaw yung mga ilan sa mga katanungan ng ating mga netizens. Ito po, Mayor, dito po tayo sa ilang issues, katulad kanina nasimulan ko na. Mayor Isko, naniniwala rin ba kayo na ang gambling, isabong, ay parang bitter pill na na kailangan nating lunukin para makalikom po ng pondo ang pamahalaan? Kailangan sigurong reviewin yung epekto sa buhay ng isang pamilya. Tingin ko. While part siya ng kultura natin, hindi siya pwedeng tanggalin ng kostumbre natin dahil ang sabong is part ng pagiging Pilipino, no? Pero kung nakaka-apekto na to sa lipunan o sa pamilya, buhay ng isang pamilya, tingnan natin anong pwede magawa. So we can, yung live and let live principle can be applied on isabong. Pagdating sa labor and employment, sa lahat po ng kumakandidato, kayo lamang po ata nagsabing pabor po kayo sa contractualization. Kasi ang gusto ko ngayon, makapagtrabaho ka muna. Create jobs. Create jobs. 4.2 million. Walang machicha. Gutom ngayon as we speak. Kasi wala silang trabaho. Ang gusto ko, makapagtrabaho ka muna, may mapagharimunan muna kayo sa pamilya, tapos maganda na buhay, umuunlad na negosyo. Then I'll try to make sense with businessmen. Na unti-unti nang bigyan ng kapanatagan ang mga empleyado na magkaroon na ng permanent na hanap buhay. For the meantime, it's always about survival. We are in crisis. We have to manage crisis. Kailangan may balance eh. You really have to be very practical on addressing problems. Marami ang magandang pangarap, lahat permanente. That's the best. But sa sitwasyon naman ngayon, di ba? Kaysa naman mawalan ng trabaho yung iba, gusto ko, lahat tayo nakakapamuhay muna, may napaghahari muna ng pamilya, unawaan, tas focus lang, focus. Then, pagtawid natin, let's talk again. Let's sit down and create period on this. Ease of business, of doing business. Mahirap at mahaba po ang proseso ng gobyerno sa pagtatayo at pagpapalago ng negosyo sa bansa. Parte ng inyong plano na padaliin ang pagnenegosyo sa bansa. Paano nyo planong i-improve yung ease of doing business sa bansa? Kaya masasabi ko po kung ano yung ginawa natin sa Maynila, even PCCI for that matter, last November, the Philippine Chamber of Commerce gave us a recognition, the best mayor for business environment, the best city for business, simply because we adapted to technology. We tried to limit human discretion in government transaction. Because that's what my professor in Boston said to me. The only way to limit human or corruption to die is to limit human discretion, which we adopt. Alam mo ba, kahit birth certificate ngayon, pwede mo ma-access online. Bayad ka ng negosyo, bayad ka ng amilyar. Yung mga kababayan nating OFW, saka immigrant, na may-ari ng mga condominium sa Maynila, nung pandemya, kapag bayad sila, online. So, this can be done through sa BIR, Bureau of Customs, then bureaucracy. No? Meron akong naalaman just to produce one PPP, it take about 2 years. Why? Why would it take 2 years? Pare-pareho tayong gobyerno, iba-iba ang ahensya, pero isa lang ang presidente. Di ba? So, I'll make sure things are being done up in right perspective, in right manner, under the rule of law, but efficient. So, yun ang aking commitment. Gobyerno mainam, masinop, at episyente. Nagawa namin sa Maynila, despite of the pandemic, na-achieve namin yung collection namin, hindi kami nagtaas ng buwis, nag-amnestiya pa kami, nag-adapt kami sa technology, ipinakita namin sa tao, pantay-pantay ang serbisyo, then nakapamuhay kami ng maayos. That's why that gomanila.com became our, parang yun ang inilaban namin sa mundo out of 600 cities na nag-compete sa Bloomberg competition, which Butuan and Manila landed top 50. Now, we became finalists and Butuan won, and congratulations to Butuan. So, kaya naman pala siya. So, kaya sa Maynila, tingin ko kaya rin sa buong bansa.
Ito po, Yorme, lahat naman po ng kandidato pabor sa build, build, build. But how will your infra program be different from this administration and from what other candidates are offering? Well, una, nasabi ko na, yung build, itutuloy naman natin. Importanteng ino-honor natin yung kontrata. But second, if I'm going to build, I'll build more hospital, better schools, more housing to create more jobs and business opportunity. Then, I'll build more post-harvest facility. Kasi isa sa kulang sa mga magsasaka, saan nila ilalagay o sisidlan yung mga inani nila na kung saan maibebenta nila sa tamang presyo, hindi dahil sa wala silang mapaglagyan, ang nangyayari, na-hold up na lang, hindi naman na-hold up, parang nasusukol sila, na ibenta na lang nila yung produkto nila. So, post-harvest facility and sa ating mga mangingisda, hindi na kayo magdadaing, hindi na kayo magtutuyo ng inyong mga huling isda kasi hindi nabili. Kaya dinadaing ninyo, ang gagawin natin, magtatatag tayo ng maraming storage facility, partikular na sa mga geografiya o bahagi ng ating bansa na kung saan yung fishing industry is a big industry in that particular locality. So, build natin yan. Then, pinakamalaking build na gagawin natin, mag-i-invest tayo sa communication and bridges. Bridges to connect our islands. Ano po ang mga prioridad ninyong programa o plataforma sa unang 100 araw ng Administrasyong Moreno? Actually, madalas itanong yan. Pero tingin ko, what is important is putting right people immediately that are good in their respective field of undertaking. So yung burokrasya, kailangan mabigyan kaagad ng attention at yung mga redundant bureaucracy, ibeta na natin sa GEDLI. Kumbaga, paulit-ulit lang yan. Katulad yung sinasabi ko sa iyo, 200 signature yun just to arrive for 2 years na isang project. So there are things, tingin ko yung how can we be efficient sa gobyerno at maglagay kaagad ng mga credible, magagaling, bata. Whether binoto ko hindi, kakulay ko hindi, basta asset ng Estado and they're willing to work, we'll put that in a short period of time, mapil upan lahat yon. So that we can bounce back together, build together as fast as we can, and continue natin towards doon sa direksyon na pangarap namin ni Doc Willie sa inyo. In the first 2 years of that possible 6 years, may awa ang Diyos at sa tulong ninyo, life and livelihood. Yun ang focus. May awa ang Diyos. Baka mamaya mangyari 6 months lang, madali natin. O 1 year lang. But at least, in the next 2 years, ang gusto ko lang, panatag muna ang buhay ng tao. Makaraos lang tayo. After that, nagtagumpay tayo, let's go to Mars. Mangarap tayo ng mga iba pang bagay. But for the meantime, tao muna. Kayo muna. Yun ang gobyernong gusto namin may paramdam sa inyo ni Doc Willie. At huwag ko kayong magalala, marami na pong krisis na pinagdaanan sa buhay. Kaya nakaraos naman ako sa awa ng Diyos. Those experience of mine, practical and academic, at yung experience naman na literal, yun po, share po natin. Yorme, maraming salamat po Thank you. sa inyong oras. Thank you for making time. Diyan lamang po kayo mga kapatid at may isang kandidato pa tayong makakapanayam sa pagbabalik ng Candidatox, Negosyo, Trabaho at Kalusugan, The Presidential Series.